Okay. So, the great paradox. Siguro, pamilyar na kayo sa salitang paradox, ano? Ang paradox po kasi ay isang statement or concept or situation na para bang ikaw ay nandun ka sa situation ng contradiction, no? Yung mga tinatawag na parang hindi mo may reconcile yung mga bagay at ikaw ay nalilito. Okay. So yung ang pinaka-timpo kasi ng Psalms chapter 73, ito yung common na tanong ng maraming Kristiyano magpahanggang ngayon na kung titignan niyo po sa paligid ninyo yung mga wicked ay bakit sila nagpo-prosper samantalang ang mga righteous ay nag-struggle sa buhay. Marami sa mga Kristiyano, kita natin yung buhay talaga mahihirap lang, ano? Meron namang pinagkalooban ng Panginoon ng kayamanan. Pero ang nakapagtataka sa mga wicked, ang daming mayayaman. Okay? At ito, very interesting yung ating topic na pag-uusapan ngayon. Okay, so tingnan po natin yung mga talata ng Psalm 73. Verse 1, Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet came close to stumbling. My steps had almost slipped. For I was envious of the arrogant as I saw the prosperity of the wicked. For there are no pains in their death, and their body is fat. They are not in trouble as other men, nor are they plagued like mankind. Therefore, pride is their necklace, and garment of violence covers them. Their eye bulges from fatness. The imaginations of their heart run riot. They mock and wickedly speak oppression. They speak from on high, and they have set their mouth against the heavens, and their tongue parades throughout the earth. Therefore, these people return to this place, and waters of abundance are drunk by them. They say, how does God know? And is there knowledge with the Most High? Behold, these are wicked. These are the wicked. And always at ease, they have increased in wealth. Surely in vain I have kept my heart pure and washed my hands in innocence. For I have been stricken all day long and chastened every morning. If I had said, I will speak thus, behold, I would have betrayed the generation of your children. When I pondered this to understand, when I pondered to understand this, I was troublesome in my sight until I came into the sanctuary of God, then I perceived their end. Surely you set them in slippery places, you cast them down to destruction. How they are destroyed in a moment. They are utterly swept away by sudden terrors. Like a dream when one awakes, O Lord, when arose, you will despise their form. When my heart was embittered and I was pierced within, then I was senseless and ignorant. I was like a beast before you. Nevertheless, I am continually with you. You have taken hold of my right hand. With your counsel, you will guide me, and afterward receive me to glory. Whom am I, whom have I in heaven but you? And besides you, I desire nothing on earth. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful to you. But as for me,
The nearness of God is my good. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. So purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Okay, so apat na segments po yung atin pong ito pong paksa, hati-hatiin natin sa apat na segments. Una, yung great confession ng every Christian. Yung ikalawa ay yung great struggles ng mga Christian. Pangatlo ay yung the great temptations ng mga Christians. And then yung pang-apat ay yung the great resolves ng mga Christian concerning the issues. Okay, so unahin na po natin yung una. Yung declaration ng confession ng faith ng mga Christian. So may verse 1, ito yung kanyang, dito siya nag-start si Asaph, yung writer nitong Psalms na ito. Nag-start siya about the goodness of God. Sabi niya, surely, verily, truly, God is good to Israel and to those who are pure in heart. So dineclare niya muna yon bago niya inilatag yung kanyang mga argument. Nilatag niya, in-establish niya muna, pinundasyon niya muna dito sa isang statement na ito na siyang pinaka-confession ng lahat ng mga Kristiyano. God is good. At walang question doon. Wala nang ibang good kundi ang Panginoon. He is faithful. He keeps His covenant. Okay, so and God is also good to the pure in heart. So talagang minention niya yung mga pure in heart. Alam natin mga kapatid, no? Wala namang talagang pure in heart sa atin eh. Di ba? Kung babasahin niyo talaga ang buong Bible, tayo kasi corrupted by sin. Buhat nung nahulog tayo sa kasalanan, talagang tayo, na-defile yung ating buong being. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, siya ay nag-purify ng ating mga puso, ng ating isipan, ng ating buong pagkatao sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus. Alam natin lahat yun. Okay, so ngayon mga kapatid, maganda bago tayo magpatuloy, maraming mga bagay na mahirap maintindihan ang nangyayari sa mundong ito. Lalo na yung why there is evil. Bakit inaalaw ng Diyos yung mga calamity? Bakit yung mga wicked nagpo-flourish? Bakit yung mga ganito? Di ba na naturuan tayo ng mga salita ng Panginoon. Naturuan tayo ng mga pangako ng Panginoon at inaasahan natin yun. Kumakapit tayo sa Panginoon kahit nasa gitna ng mga kahirapan ng buhay, sa gitna ng mga crisis, tumatayo tayo sa ating pananampalataya. Bagamat sa puso natin, may mga nasasaksihan tayo sa mundo na ito na nangyayari na ang hirap i-reconcile. Tulad po ng crisis na na-encounter ni Asaph. Ito yung kanyang great struggle. Sabi niya, but as for me, my feet came close to stumbling. Muntik na akong madupilas. Muntik na akong ma-stumble. Muntik na akong mag-backslide. Yan po yung ibig sabihin ng statement na yan. Why? Bakit niya sabi yun? Kasi tinignan niya yung pamumuhay ng mga wicked. At alam natin, lahat tayo, nakikita natin yun. Mga politiko, di ba, lalo na ngayon, yung kalat na kalat yung mga issues about corruption sa may flood control. Ang dami nilang mga kotse. Biro mo, bibili ng kotse dahil lang sa payong. Bibili ng mga luxurious car dahil lang sa may baso. Di ba, Grabe, Yung ibang nababalitaan natin, dahil wala naman paglagyan sa sobrang dami ng perang na billions, ipinangsusugal na lang nila sa casino. At para makapasok siya sa casino, dahil nga bawal ang kawanin ng gobyerno doon, gagawa sila ng fake name para lang makapaglaro sila doon. At magpapatalo sila ng milyon-milyong pera.
Sarap ng buhay nila. Mga mamahaling mga alak, mga mga magagandang mga lugar, masasarap na mapagkain, lahat ng pleasures ay natitikman nila. Minsan nakakaano sa sa mata ng mga Kristiyano, alam natin yung ano salita ng Panginoon eh. Alam natin yung mga sinasabi ng Diyos na ang mga taong ito ay hahatulan niya, di ba? Tulad na lang ng mga verses na ito. Sinabi ng Panginoon, pinangako niya sa may Psalms chapter 1 pa lang the wicked are like chaff. Alam niyo yung parang ipa ng palay, which the wind drives away. The wicked will not stand in judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. The way of the wicked will perish. Psalms chapter 1 pa lang dineclare na yan. Itong ating pinag-uusapan is Psalms chapter 73. So, hindi niya ito ma-resolve sa kanyang sarili. Alam niya yung pangako ng Panginoon. Alam niya na namumuhi ang Diyos sa masama at may mga banta ang Panginoon sa masama. And yet, para bang hindi ganon yung nangyayari. Samantalang tayo ng mga Kristiyano, talagang kung todo struggle tayo sa may buhay, makapamuhay lang tayo ng may katapatan. Hindi tayo nandadaya. Lumalayo tayo sa makatiwalian dahil may mga takot tayo sa Panginoon. And yet yung mga wicked na mamayagpag na para bang walang naghihinder no sa kanilang paglago ng kailang mga prosperity. Despite ng mga judge ng mga banta ng Panginoon. Sabi niya pa nga sa may Psalms chapter 5, for you are not the God who takes pleasure in wickedness. No evil dwells with you. The boastful shall not stand before your eyes. You hate all who do iniquity. You hold them guilty, O God. By their own devices, let them fall. In the multitude of their transgressions, thrust them out, for they are rebellious against you. So nakita nyo, no? Yung mga declarations sa may Psalms, yung mga prayer. So, and yet, para bang si God wala siyang ginagawa. Para bang si God hindi niya ina-uphold yung kanyang mga salita. 'Di ba? Parang lumalabas pa nga na of course, God is good to us, to the pure in heart, sa mga redeemed. Parang lumalabas nga na parang He is also good to the wicked. Yun yung analysis niya ni Asaph. Kaya muntik siyang madupilas. Kasi parang walang ginagawa si God. Hindi niya hinahatulan itong mga wicked na ito. Does the wicked share the same favor with the righteous? Di ba? So kung ganun ang sitwasyon, ano pa ang reward ng mga godly? Bakit pa tayo kailangan mamuhay na may katapatan, ng may pagpipigil? So yun yung dilemma ni Asaph. Tapos kinuwento niya kung ano yung details ng buhay ng mga wicked. At ito yung kanyang great struggles and also the difficulties encountered by every Christian all around the world. Verse 4. For there are no pains in their death, and their body is fat. Kasi nga naman, dahil ang wicked nagpo-prosper, dami lang pera, dami lang sasakyan, ang dami lang lupain, ang dami lang bahay. Pwede sila mag-travel sa iba't ibang bansa, pwede silang grabe mga yaman ng mga ito. At tayong lahat, witness tayong lahat sa ganyan. Pag mamatay sila, grabe naman alam mo kung minsan, nakadalo na ako kung paano mamatay ang isang mayaman. Merong mayaman dito sa lugar namin na nadaluhan ko, kilalang siya rito. Grabe, yung lamay. Pagpasok pa lang bago ka pumasok sa may gate, makita mo, ang daming sasakyan.
nung panahon na yon, hindi pa ganun karami ang mga sasakyan noon. So ang daming sasakyan talaga, mga mayayaman dito sa Ilagan nandoon. And then, pagpasok namin ng gate, yung malaking bakod nila, punong-puno ng bulaklak, yung corona, no? Yung bulaklak ng patay. Yung may stand, mas mahal yun eh. Donated ng mga matataas na tao dito sa Ilagan. Pati Isabela. Daming tao. Alam nyo ba ang pagkain iba? Maya't maya may mga umiikot na pagkain, maya't maya. Ang sasarap ng mga pagkain. Para kang kumakain sa restaurant. May banda na tumutugtog. Nakikita mo yung mga prominenteng mga tao nandoon sa ano na yon. Ang services, ang dami nagsiservice. May Catholic, may gantong grupo, ang dami. So sabi ko ganito pala, no, parang, kasi kung ma-hospital man sila, ang dami na pambili ng gamot. May pangbayad sila sa mamahaling hospital. May pangbayad sila ng mga aparatos ng ano, kailangan nila. At kung mamatay man sila, talaga namang napakagrande. And their body is fat. Naobserbahan yan. At tayong lahat naobserbahan natin yan. Verse 5. They are not in trouble as other men, nor are they plagued like mankind. Di ba? Kita natin, sa ibang ano natin, ang dami rin mahihirap. Grabe. Para bang ang kahirapan ay salot sa buhay ng mga mamamayan. Pero yung ibang mga wicked, grabe yung yaman nila. Di ba? Verse 6, therefore, pride is their necklace, and the garment of violence covers them. Nung sila'y nabubuhay pa, makapangyarihan sila, ang dami nilang mga tauhan, may mga bodyguard, may mga baril. Kung magsalita sila, batas, hindi ka po pwedeng magtumutol, masyado makapangyarihan ng mga bosses nila. Binibigyan ng pugay sa mga pagtitipon. Na-witness natin lahat yan. Grabe ang pride nila. Verse 7, their eye bulges from fatness, and the imaginations of their heart run riot. Pati yung kanilang mga iniisip, papaano magkakamal ng salapi, paano papaikuti ng ekonomiya ng bayan, mga ganito, yun lang ang laman ng isip nila. Wala silang takot sa Diyos, hindi niya inisip ang Diyos na nakikita ba sila ng Diyos. Wala silang second na gano'n. Kung paano lang silang yayaman, paano sila kikita ng pera, paano lalaki ang kailang mga property. Verse 8, they mock and wickedly speak of oppression. Hindi po ba totoo yan? Kung magsalita sila talagang ano eh. They speak from on high. They have set their mouth against the heavens, and their tongue parades through the earth. Yung sinasabi ko yun, pag pagsalita sila, makapangyarihan. Naalala ko yung dati nating Pangulo. Salita ng salita dahil siya nasa kapangyarihan. Pati si God binamak niya. Naalala ko noon yung isang statement niya na talagang nanglumo ko. Yung sabi niya, ako gagawa ko ng tao na yung tapos magre-rebelde laban sa akin. Kidlatan ko mga yun. Tinawag niya pa si God na stupid. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya blasphemy. Dahil siya ay nandun sa katungkulan na yon, akala niya forever siya nandun sa may katungkulan na yon. They say, how does God know? And is there knowledge of the Most High? Porque si God, hindi pa sila ginajudge, akala nila walang Diyos. Ganun sila mag-aasta.
Para bang walang katapusan ng kailang kapangyarihan. Parang walang katapusan ng kailang kaligayahan. Nag-i-enjoy sila sa matataas na posisyon, sa kayamanan at kapangyarihan na taglay nila. Kaya sabi niya sa may verse 12, Behold, these are the wicked. Masasamang tao ito. Pero they are always at ease. Parang okay lang. Panatag ang buhay nila. Humihiga sila sa malalambot, mga mamahaling mga sopa, kama, malapalasyo na bahay. And they have increased their wealth. Walang katapusan ang pag-increase ng kailangan. So, ito yung maraming nasasaksihan ng maraming Kristiyano at minsan, hindi na lang natin pinapansin. Hindi po ba? Pero sa sulok ng puso natin, parang walang ginagawa si God sa mga taong ito. Hanggang kailan sila mamamayagpag? Nakikita natin yan. Kahit saan lupalop ng daigdig, lalo na sa Pilipinas, napakakurap ng ating bansa. Ang daming ganitong mga tao. Okay? Kaya nga, na-tempt siya. No? Ito yung tinatawag na Great Temptation. Yung mga ibang Kristiyano na i-stumble talaga sila sa katotohanan iyon. Kasi nakikita nila eh. Kahit nga si Asap, dumating sa puso niya, sinabi niya talaga para bang, sabi niya, surely in vain, I have my heart pure and wash my hands in innocence. Para bang walang silbi yung paglakad natin sa katapatan. Parang mas mapalad pa nga na lumalabas na mas mapalad pa yung mga masasama. Hindi po ba totoo yun? Nawi-witness natin yan sa bawat bayan. Nawi-witness natin yan. Kaya sabi ng Kristiyano, walang silbi yung natin. Mag-join na lang ako. Kaya tuloy itong mga Kristiyano, naaakit sila na sumama, magpailalim. Naalala ko noon nung nagjo-join pa ako sa mga pastoral association dito sa Ilagan. Nadi-divide sa dalawa. Pagpalapit na eleksyon, yung isang mga grupo ng mga pastor doon sa isang politiko, sa isang ito naman support nila yung kabilang kandidato naman ng nakakalungkot. At kapag nanalo kung sino man yung kandidatong nanalo, lahat sila baliktaran. Dikitan sila doon sa mga nanalong politiko para makahingi ng project o makahingi ng biyaya. Nasaksihan ko yan. Meron pang sitwasyon noon na humingi dahil nga yung mga pastor laging nakasurround doon sa may politikong nanalo. Binigyan naman sila ng mapagkikakitaan ng buhay. Binigyan sila ng business. Alam mo kung anong business ang binigay ng politiko? Funeral service. Is it that a mockery? Tayo, ministers of life, tayo, ang ibibigay ay ministry of death? Nasaksihan po namin yan. Dito sa aming sariling bayan. Nakakalungkot. Magpahanggang ngayon, dahil nga sa hindi nila hindi ito ma-resolve ng mga Kristiyano sa puso nila. Talagang dumidikit sila. Makikita mo sila sa Kapitolyo, sa munisipyo, mga Kristiyano ito. Kasi nagpo-prosper yung wicked makapangyari ang wicked tayo pa naman sa panahon natin ngayon, usong-uso ang mga tinatawag na connection. Pag may ikakasal, ito na witness ko to
sa dami ng kinasal ko, minsan tataka ako, questionable sa akin yung mga ninong at ninang. Sa bagay, wala naman akong ano doon no? Wala naman sana akong paki doon Kaya lang, yung idea ba na kaya nila kinukuha itong mga matataas na tao upang gawin nila mga ninong o ninang ng kailang anak o kailang kasal, connection or either business connections. Pati yung sagradong bagay na sana nakalaan yon para sa Panginoon, pinapapasok nila even yung mga ungodly para lamang for the sake of connections. Para pagkailangan mo ang tulong ni ganitong politiko, makakalapit ka. Ni judge, ni ganito. Hindi ba? Kaya sabi nga rito ni Asaph, surely in vain I have kept my heart pure and washed my hands in innocence. Para bang worthless lang ang pagpapagal natin. Mag-join na lang tayo. Sabi nga ni Asaph, for I have been stricken all day long and chastened every morning. Dahil nga sa pagpipigil natin na makalakad sa katuwiran, na ma-uphold natin ang justice, na lumayo tayo sa corruption. Pero para bang lumalabas na tayo puro pagtitiis lang tayo, and then ang mga wicked na mamayagpag. Yun ang dilema niya. Tapos medyo nag-pause siya sa may verse 15. Pero kung sasabihin ko yung mga ganitong mga bagay, para ko namang i-betray yung mga generations, yung mga upcoming generations. Hindi nila dapat mapakinggan itong himutok ng kanyang puso. Amen? This is a very dangerous temptation na dumarating sa mga Kristiyano na hindi nila ma-resolve kung bakit nangyayari ang mga bagay na to. Tapos tinatanong pa nila si God. Kini-question nila yung pag-rule ni God. Kini-question nila yung goodness ni God. Kini-question nila ang sovereignty ng Panginoon. And then, ito na po yung kanyang resolve. When I pondered to understand this, it was troublesome in my sight, sabi niya. Talagang grabe talaga. Hindi niya talaga ma-contain ito. Until I came to the sanctuary of God, then I perceived therein. Nakita niyo mga kapatid, ano ang problema dito? Alam niyo mga kapatid, kapag tayo, nakikita mo yung problema sa paligid, yung pag-prosper ng mga wicked, yung patuloy na pamamayagpag ng mga masama, pag patuloy kang tumingin doon at hindi ka tumingin sa perspective ng salita ng Diyos, ay magbabackslide ka talaga. Tulad ni Asaph. Confession ni Asaph yan Na-realize niya, nagbago na lang yung kanyang pananaw nung nag-umpisa siyang tumingin sa Panginoon rather than sa tumingin sa mga tao. Amen? Until I came to the sanctuary of God, then I perceived their end. Hindi pala ganon. Amen? Minsan, ito yung malaking pagkukulang ng marami mga Kristiyano na sa halip unawain natin yung nangyayari sa paligid in the light of the gospel, in the light of the biblical perspective, minsan ini-entertain natin yung mga ganung bagay at ang puso natin nababalutan ng kadiliman.
Dito makikita mo kailan nagliwanag ang puso ni Asaph nung bumaling siya sa Panginoon. Sa Panginoon niya hinanap yung kasagutan. At doon niya na-perceive na hindi pala magtatagal ang mga ganon. Isang araw pala, si God, meron ng nakalaan na judgment sa kanila. Hindi nga lang sa panahon natin. Si God, nag-a-act siya sa kanyang judgment not according to our terms. Tatandaan po natin yan. Minsan, pag may masama na gumawa sa inyo at labis kayong napinsala o membros ng inyong pamilya o property ninyo, minsan gusto ninyo na hatulan na ni God yun agad-agad. Pero tatandaan natin, si God ay hindi siya nag-a-act according to our terms. Nag-a-act siya according to His justice, according to His terms. Tatandaan po natin yan. Kaya sinabi niya, surely you have set them in slippery places. You cast them down to destruction. How they are destroyed in a moment. They are utterly swept away by sudden terrors. Like a dream, when one awakes, O Lord, when aroused, you will despise their form. Nakita niyo, ito na lang yung sa may flood control project. Bago nangyari iyan, anong ginagawa ng mga Diskaya? Tinawag niya pa sila Julius Babaw, tinawag niya pa sila Corina Sanchez, pinakita niya pa yung yaman nila, pinakita niya yung mga luxurious car nila, pinadocument pa nila para maipakita sa madla kung gaano sila kayaman. Nakita niyo yung mga anak, yung mga asawa ng mga politiko na nasa kapangyarihan, kung mag-display ng mga mamahalin nilang mga apparels, mamahaling bag, mamahaling mga sapatos, mamahaling mga relo, mamahaling mga jewelries. Nung bago ma-expose ang mga bagay na ito. Ngayon, biglang tago silang lahat. Kasi alam nilang ino-audit na sila ngayon. Yung kailang mga lifestyles. Kitang-kita mo ang yayaman nila. Super yayaman nila kasi nakakabili sila ng mga ganong mamahaling mga bags. Na mga ganong kamamahaling mga necklace, bracelets, watches. Sabi ng Panginoon, may end yan. May katapusan yan. Sinabi nga sa may Psalm 73, tignan mo yung mga wicked. Para siyang luxuriant tree sa ngayon. Sa ngayon yun. Para bang walang katapusan ng kailang kapangyarihan, ng kailang kayamanan, ng kailang kaligayahan. Pero isang araw, sabi ng Panginoon, they will no more. They will perish. Yun din sinasabi ng Panginoon dito eh. In verse 18. Surely, you set them in slippery places. Ngayon, tignan ninyo, yung mga Diskaya, yung mga BGC boys ba yun? Nakita ninyo? Nasa slippery places na sila ngayon. Nawala yung mga yabang nila. Dati para sila mga untouchables. Sana. How they are destroyed in a moment. Ang bilis. Pinagsisihan nila si Diskaya, pinagsisihan nila na yung pinatawag nila si Corina at si Julius Babaw kasi nailagay sa YouTube eh. Kasi ang dami nakapanood. Hindi na mababawi yun. May record na ang mga tao. How they are destroyed in a moment. Hahatakin lahat ng kanilang mga properties. Hahatakin lahat ng mga pera nila, mga pera na sa bangko, naka-freeze lahat, frozen lahat. They are utterly swept away by a sudden terror. Bigla. Hindi nila in-expect yun.
ng nangyari ngayon. Nalantad yung mga ghost projects, nalantad yung mga illegal na mga projects, mga multiple projects, nalantad lahat sa maikling panahon. Amen? Like a dream when one awakes. Siguro itong mga taong ito parang sana magising na ako, sana magising ako. Kala nila, ganun na yun. Parang nga naginip lang sila ngayon, na-expose na sila. Parang gusto lang gumising na kung pa pwede lang balikan yung nakaraan na hindi nila papasukin yung ganitong ano. Kasi it's too late. Andun na. Exposed na. Sumabog na lahat. Sabi rito, "O Lord, you will despise their form." Totoo lahat. Kasi sabi ng Psalms chapter 7, God is a righteous judge. Tatandaan niyo po yan. Ang Diyos ay matuwid. Binibigyan, alam niyo ba, ang Panginoon, when He acts in judgment, lagi siya muna nagsisend ng emissary niya upang tawagin yung tao na yun na magrepent. Pamamaraan ng Diyos yan. Binibigyan niya ang lahat ng tao na magsisi. Ayaw niyang mamatay ang wicked sa kanilang kasamaan. Itong mga taong ito, kalyado na ang puso. Minamak na lang nila yung mga pinapadala ng Panginoon. Kaya dumating na ang judgment sa kanila. God is a righteous judge. Tatandaan po natin lahat yan. And a God whose indignation is everyday. Araw-araw na naglalagablab ang puot ng Diyos sa mga taong masasama. Tatandaan niyo po yan. Hindi nagbabaliwala ang Diyos. Totoo lahat ng banta ng Panginoon sa mga wicked. Pero hindi niya pa sila kinakalos. Kasi binibigyan niya pa sila ng pagkakataon na makapagsisi at mag-reform. Tulad ni Zacchaeus. Isa rin siyang tax collector. Nagsisi na bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Sabi niya, if a man does not repent, he will sharpen his sword. He has bent his bow and made it ready. Nakita niyo yung senaryo na nais ng Diyos na ipakita? Exactly yan doon sa sinabi ni John the Baptist. The axe is already laid at the fruit of every tree. Pag hindi ka nagsisi, tatabasin na tayo ng Panginoon. Alam niyo ba, tayo rin, ganyan din tayo dati noon. Kinahabagan lang tayo ng Diyos. Binigyan niya lang tayo ng kakayanan na magsisi at magbago. Kaya tayo naririto ngayon. Totoo po yan. Yung iba, ginadjudge na talaga ng Panginoon. Kasi mga bingi na yon sa panawagan ng Diyos na manumbalik. He has also prepared for himself deadly weapons. He makes his arrows fiery shaft. Amen? Kaya wag po kayong mag-alala. Wag kayong mag-alala. Kung nakikita ninyo yung mga wicked na mamayagpag sa halip na maapektuhan kayo deeply to the point na magbabackslide kayo. O kaya, dumating sa puso mo na mag-join na lang kaya ako. Ay, kapatid, mag-ingat-ingat ka. Isa ka ring hangal pag ginawa mo yun. Tumingin ka sa Panginoon. Tumingin ka sa kanyang templo. Tumingin ka sa langit. Tumingin ka sa kanyang mga salita. Tignan mo, unawain mo ang mga nangyayari in the light of the Word of God. At makikita mo doon yung kasagutan sa mga taong iyan. May nakalaan ng parusa sa lahat ng tiwali sa ating pamahalaan.
Sinabi yan sa may Proverbs eh. Yung ill-gotten wealth, hindi yan mawawala rin yan sa kanila. Patandaan niyo po yan. Unawain ninyo na ang mundong ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Itong mga namumuno na to, pinaupo lang yan ng Panginoon. At hahanapan sila ng Panginoon ng malaki. Mas mataas ang posisyon, mas mataas ang hahanapin ng Panginoon sa kanila. Tandaan niyo po yan. Hindi nagbabaliwala ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Binibigyan niya lang sila ng pagkakataon na makapagsisi. Alam niyo, sa totoo lang, minsan, pag nababalitaan ko na may mga makapangyarihang tao rito na patuloy na mamayagpag, pinagpipray ko sa Panginoon eh. Na one day, kalusin sila ng Panginoon. Ang tawag po dyan ay imprecatory prayer. Nakikita mo yan sa may Psalms tulad po ng mga binabasa natin ngayon. Karamihan dyan ay mga imprecatory prayer. Dapat ang mga Kristiyano, marunong siya mag-pray ng ganon. Isa yan sa mga functions natin. Pag-uusapan natin po yan minsan, yung imprecatory prayer. Okay. So, ito na po yung great resolve ni Asaph at ng maraming Kristiyano. Sabi niya, na-realize niya. Kasi nung tingin kasi siya ng tingin eh. Ang nakikita niya tuloy, para bang unjust si God eh. Tinitingnan niya yung kinukumpara niya yung Kristiyano doon sa mga wicked. Parang lumalabas sa si God ay pabaya. Hindi niya siya nag-meditate sa salita ng Panginoon. Nag-rely siya sa kanyang nadidimlan na pag-iisip at puso. Sabi niya nga rito, when my heart was embittered, I was pierced within. Embittered siya eh. Then ngayon na-realize niya ngayon that he was senseless, ignorant. I was like a beast, sabi niya sa harapan ng Diyos. Para akong isang, alam mo yung beast, di ba? Yung mga dambuhalang mga senseless, ignorant na animal. Nakakahiya. Minsan nakapagbibitaw tayo ng mga salita dahil sa ating kamangmangan, kakulangan sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Nagsasalita tayo ng mga words na hindi natin naunawaan against God. And then later on, sabi niya nga rito, nevertheless, I am continually with you. You have taken hold of my hand. Kung hindi lang siya hinawakan ng Panginoon, ano kaya kung pinatulan siya ni God? Nung mga panahon nagtatantrum siya sa kanyang ignorance. Pero kita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Hinawakan pa rin siya ng Panginoon upang wag siyang madupilas, upang wag siyang mag-backslide. Kaya nga na-realize niyo yun, nevertheless, I am continually with you. Salamat, Panginoon, nakatayo pa rin ako noon. Ngayon, salamat, O Diyos, hindi mo ako kinalo sa aking kamangmangan. Verse 24, with your counsel, you will guide me, and afterward, receive me to glory. Amen? Yan yung kanyang realization sa kanyang pagkakamali, sa kanyang mga padalos-dalos na pag-iisip. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid. Kung tinitignan ninyo ang pangyayari sa mundong ito, yung mga nangyayari sa ating politika, yung nangyayari sa ating mundo, kung titignan nyo lamang ito sa inyong sariling perspective at hindi ninyo titignan sa mata ng Panginoon, ganyan-ganyan ang mangyayari sa inyo. Tandaan niyo po yan. Mahuhulog din kayo sa patibong.
Habag na lang ng Diyos na manatili ka pa sa pananampalataya. Kasi nakaka-backslide yan. Kasi ano yan eh, philosophical problem ito eh. Conflict ito sa reasoning. Kaya nga lagi kayong titingin sa counsel ng Panginoon na siyang pinag-aaralan natin lagi. The counsel of the Lord. Doon kayo tumingin, doon ninyo tignan ang pangyayari ng daigdig. Doon nyo tignan kung anong destiny natin. Amen? At lagi kayong tatayo that God is good, that God is just, that God is righteous. Kung may mga bagay na hindi mo naintindihan, refrain your tongue from speaking evil against God. Refrain your tongue. Aminin mo sa harapan ng Diyos, Lord, hindi ko po naiintindihan. Ipaunawa mo po sa akin. Hindi po ba dapat gawin ng panalangin natin? Kung hindi yung comment tayo ng comment sa nangyayari sa mundo, lalo lang nakikita yung kamangmangan natin. Alam mo, minsan nalulungkot ako sa mga Kristiyano. Pagdating ng mga eleksyon, divided sila sa issue ng politics. Puro mga ungodly kaya naman sinusuportahan. Tapos mga Kristiyano gaaway-away. Pagalingan sila ng kailang manok. Itong manok ko ang mananalo. Itong manok ko mas magaling ito. Meron pa ako narinig, pastora ito ha. Narinig ko mismo sa bibig niya. Yung kandidato niya, para daw si Jesus Christ. Maamo. Grabe. Grabe. Nakakaano. Nawawala sa focus. Nawawala sa kingdom ng Panginoon. Tatandaan niyo lang, magliliwanag lang ang inyong paningin, ang inyong pag-iisip pag tumitingin ka sa sanctuary ng Panginoon. Pag tinitignan mo ang lahat ng bagay in the light of the perspective of the kingdom of God, doon ka lang makapag-iisip ng tama. Even sa issue ng politics. Tandaan niyo po yan. At ito ang kanyang final result. Finally, after ng realization niya, ng kanyang confession of sin, ng kanyang repentance, sabi niya, whom have I in heaven but you? And besides you, I desire nothing on earth. My flesh and my heart may fail. Tulad ng nangyari kanina. Failure siya doon eh. Nag-fail yung flesh niya. Nag-fail yung heart niya. Nag-fail yung reasoning niya. Kasi hindi niya ma-reconcile yung mga bagay na yun. Sabi niya, ngayon balik siya sa kanyang great confession. God is the strength of my heart. He is my portion forevermore. Siya lang. Siya lang ang portion natin mga kapatid. Wag na wag ninyong ikukumpara ang buhay ninyo sa mga wicked. That is a fatal mistake. Ikumpara ninyo ang buhay ninyo according to the promise of God. Because God is our portion forever. We belong to the heavens. We belong to eternity. We belong to glory. Meron tayong inheritance and we are heirs of this world. Huwag niyo pong kakalimutan yan mga kapatid. For we are God's treasure. For we are God's inheritance. At siya rin ang ating treasure. Siya rin yung ating inheritance. Kaya never compare yourself with the ungodly. Kahit na yumaman sila ng yumaman, kahit na mamayagpag sila sa kapangyarihan, never compare and never question God. That is foolishness. That is ignorance. Never question God. Kaya nga, itong ganda na itong statement niya. Madalas natin itong kantahin sa church.
Dito yung kinuha sa kwento ni Asaph. Whom have I in heaven but you? Ikaw lang aking portion, Panginoon. Ikaw lang aking inheritance. Ikaw lang ang aking destiny. Ikaw lang ang aking satisfaction. Ikaw ang aking fulfillment. Ikaw ang aking buhay. Alam mo, dapat ganyan ang confession natin. Kasi pag patuloy mo kinumpara ang sarili mo sa mga ungodly, madidishearten ka, madederil ka, mawawala ka sa track mo, kapatid. Bagkus tumingin ka sa perspective ng salita ng Panginoon, sa kanyang eternal purpose, sa counsel ng Panginoon, makikita mo na you are so blessed kaysa doon sa mga taong kinaiinggitan mo. You are so blessed because God has chosen you to be His heir and co-heirs with Christ. Amen? Short-sightedness yun. Pag tumingin ka ng tumingin sa buhay ng mga mayayaman, bakit ang dami nilang kotse? Bakit nakakapunta sila sa iba't ibang ano? Bakit ang sasarap ng mga pagkain nila? Ang gaganda, may mga branded o mga kailangan damit. Kapatid, huwag mo i-compare ang buhay mo sa ganyan. Mas mataas ang portion na inilaan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Pinag-aralan natin yun eh. God is our portion. Yung ating lot ay nag-fall sa good land, sa best portion. Yun ang inilaan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Kaya ka mag-self-pity. Tumingin ka sa langit. Sabi nga ng Colossians chapter 3, set your mind on things above, not on things on earth. For your life is hidden in Christ, in the heavenly places. Amen? Ganyan dapat tayo mag-isip, kapatid. Hanggang ngayon ba, kapatid, nagsiself-pity ka kasi ang sasakyan mo 2 gulong lang? Huwag ka mag-self-pity. May nakalaan sa atin the best portion. Hindi mo lang ito nakikita pa sa ngayon. Pero mamuhay ka sa pananampalataya. Umasa ka sa Diyos. Maghintay ka sa Diyos. Inilaan niya na yun para sa kayo yun. At walang makagalaw nun. It was protected by His power. Ibinigay niya pa ang Holy Spirit para maging pledge na patuloy nakakamtan natin ng mga pangakong iyon. Kaya nga, finally, verse 27 and 28, for behold, those who are far from you will perish. Yan talaga. Ganyan talaga ang end ng ungodly. Ganyan talaga ang end ng mga sinners. Ganyan talaga ang end ng fallen world. Ng mga ayaw na kumilala sa Panginoon. Kaya nga sinabi yung sa huling pag-aaral natin eh, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He choose as His inheritance. Kabilang kayo doon, kapatid. Kasi ang lahat ng tao magpe-perish. Sinishake ni God ang buong daigdig. Lahat ng kingdoms of the world ay sinishake ng Panginoon. Hanggang sa ang maiiwan na lang sa mundong ito ay yung unshakable kingdom of God. At iyon yung pamana ng Diyos sa atin. We will inherit, we are the ones who will receive the unshakable, eternal, righteous kingdom of God. Tandaan niyo po yan. For behold, those who are far from you will perish. Tandaan niyo po yan. You have destroyed all those who are unfaithful to you. Kaya manatili tayong faithful to God by His grace. But as for me, ito ay maging resolve natin lahat, mga kapatid. The nearness of God is my good.
Pinag-usapan natin yan last week. God is near to His people. He is watching our steps. Ang mata ng Panginoon nakatuon sa atin. He is very near. Ang tenga niya nakatuon sa atin. Yan yun eh. Psalms 28. But as for me, the nearness of God is my good. I have made the Lord God my refuge. Sa Kanya lang ako magtitiwala. Sa Kanya lang akong papakanlong. Sa Kanya lang ako maghihingi ng depensa. Sa Kanya ako hihingi ng protekta. Siya ang aking kinabukasan. Siya ang aking pag-asa. Siya ang aking destiny. He is my refuge, my fortress, my stronghold, my tower, that I may tell all of your works. Amen po ba mga kapatid? Nakatulong po ba sa inyo yung ating pag-aaral ngayong gabi? Amen? So nakita niyo mga kapatid, no, na kung ang Diyos hindi niya tayo hinawakan noong mga panahon ng kamangmangan natin, wala na sana tayo. Ang Diyos napakabuti sa atin. Inalalaya niya tayo hanggang sa maunawaan natin ang kanyang mga salita. Kaya patuloy kayong tumingin sa Panginoon. Set your minds on things above, not on things on earth. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Salamat o Diyos. Salamat sa iyong katuwiran. Salamat sa iyong paghahari. Salamat sa iyong karunungan. Salamat sa iyong liwanag. Salamat sa lahat ng katotohanan. Salamat sa lahat ng pinamana mo sa amin. Salamat sa buhay na kaloob mo sa amin. Lord, everything in you is perfect. Sa iyo, Panginoon, merong meaning ang buhay namin. Kung titingin kami sa iyong mga salita, merong purpose ang aming buhay. Pero kung kami ay lalayo sa iyo, madidimla ng aming puso't isipan at hindi namin makikita ang meaning of life, the beauty of life. Pero Lord, salamat po sa pamamagitan ng iyong mga salita. Minumulat mo ang aming mga paningin at pinapalago mo ang aming pananampalataya. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa gabing ito. Nawa, O Lord, sa iyo kami titingin sa anumang pangyayari sa mundong ito. Hindi man namin maunawaan, Lord, you are good and you are our portion forevermore. Bless your people with this word, Father. In Jesus' name, amen.